Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Actually, hindi sa akin, through ombudsman. Dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, gusto na umanong sumuko ayon sa DILG. As a new civil engineer of the future, parang malaki yung part natin na tumulong tapos ibalik yung trust nila sa DPW. I want to give back to the community. I think it is one way of para makatulong sa community, and tingin ko yung knowledge ko and yung nalalaman ko is makakatulong para sa community natin. Ilang aplikante sa DPWH Campus Job Fair naniniwalang malilinis pa ang imahe ng ahensya mula sa korupsyon. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung may mga ipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at paghaharap sa media, at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa. Batangas 1st District Representative Leandro Leviste bukas na nakaambang investigasyon sa kanyang solar firm, ngunit nagbabala sa mga magpipilit na gawan siya ng kaso. Si Sen Mong naman voluntarily na nag-surrender. At pagdating doon, ayun na yun. That is the end. Ayun na yung huling, my last act of friendship para sa kanya. Na-hatid siya lang. Ginawang paghahatid ni DILG Secretary John V. Crimolia kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan, huling pabor na sa kanyang kaibigan. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at una sa ating mga balita. Ilang malapit nang matapos ang paghahanap kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, mayroon umanong nilalapitan ang former congressman para makipag-ugnayan sa pamahalaan. Ngunit ayon sa Department of Justice, wala naman itong magiging epekto sa mga kinakaharap niyang kaso. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Actually, hindi sa akin, through ombudsman. Nagpapahiwatig na umanong sumuko si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John V. Crimolia, sinasabing may surrender feelers na ang dating mambabatas na idinaan sa kanyang mga kakilalang pari. Gayunman, nilinaw ng kalihim na hindi pa beripikado ang impormasyong ito. Not exactly, parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. Sa kabila nito, iginiit ng kalihim na siniseryoso ng pamahalaan ang anumang pahiwatig na pakikipagdialogo ng dating mambabatas. Siyempre, we take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, wag na. Huling na monitor si Ko sa Portugal kung saan mayroon na umano itong Portuguese passport. Sinabi pa ni Secretary Remulla na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan para mapauwi si Ko sa bansa, lalo na't walang extradition treaty ang Pilipinas at Portugal. Dati kasi, ang Portugal ay may golden visa program. So, mag-invest ka ng so many $100,000s, bibili ka ng bahay. After so many years, bibigyan ka ng passport. Una visa, tapos passport. So,
ang batas ng Portugal, if the act was committed before the issuance of the passport, pwede siya i-deport. Kung nasa kanya na yung passport, then he committed the crime, then he has to be tried there. Criminal mind talaga. May escape route kagad eh. Ayon naman sa Department of Justice, walang magiging epekto sa kinakaharap na reklamo ni Ko ang pagpapahiwatig na nais na niyang sumuko. We don't weigh evidences na wala naman doon sa proseso, no? So, pag sinabi mo lang feelers, paano makaka-apekto yon, di ba? Kasi siyempre, ang pagbabasihan ng ating mga piskal, ng ating mga prosecutors, na yung pag-evaluate ng iba't ibang pira-pirasong ebidensya, ay kung ano yung sinasubmit sa kanila. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nai-surrender na sa Mauway Police Substation sa Mandaluyong City ang mga baril ni Charlie Atong Ang kahapon. Ngunit ayon kay Firearms and Explosives Office Chief, Police Brigadier General Jojo Manalat, kulang ng isa ang isinuko ng abogado ng negosyante. Tanging ang 3 pistol, isang .38 revolver at ang isang 5.56 rifle lamang ang dinala nito sa pulisya. Paliwanag ng abogado, nawawala ang isa pang rifle na nakapangalan kay Ang. Ang mga isinukong baril ay kasalukuyang nakatago na sa Mandaluyong Police Station. Ang FPO po, i-validate kung valid po yung reason, and then pagka mag-board po ng FPO, and then kung ano po yung pagkasunduan based dun sa mga sinabit na documents, kung ano po yung mag-finalize ng board, yun po yung kung pagbabayad po siya ng 5,000 for first offense na loss, or kung may negligence na late reporting or something na yun po, depende po sa yung magpa-fine. Matatandaan sila ng PNP noong nakaraang linggo ang license to own and possess firearms at registration ng mga baril ni Ang. Ito ay makaraang ilabas ng korte ang warrant of arrest ito kaugnay sa kaso ng missing sa Bungeros. Hindi pa naman na isosurrender ng co-accused ni Ang baril ng mga ito. Hindi inaalis ng Department of the Interior and Local Government ang posibilidad na may tumutulong sa pagtatago kay Charlie Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, may mga kaibigan daw kasi itong retired general bukod pa sa mga aktibong pulis na naging security aid nito. Gayunman sa ngayon, wala pa silang makitang matibay na ebidensya na nagpapatunay na tumutulong ang mga ito sa pagtatago ng negosyante. May reports din daw ng mga pink tama ba na submit mo ba? There are, pero hindi pa namin ma-verify. Pero there are reports. Identified ba na? Identified kasi sila. Gano'ng kataas? Hanggang general ang suspect namin eh. Pero so far, wala pa kayong nakitang wala kami nakitang conclusive na tumutulog sila. Sa 22 akusado sa kaso ng missing sa Bungeros, si Atong Ang na lamang ang hindi pa nahuhuli ng mga otoridad. Wala na sa poder ng Senado si dating Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ito ang balita ni Dante Amento. Actually, under protective custody of the Witness Protection Program of the Department of Justice. No, that's it, basically. Ibinigay na ng Senado sa Department of Justice ang kustudiya kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Mag-aalauna ng hapon nang umalis sa Senate premises ang sasakyang magdadala sa kanya sa DOJ. Naging mahigpit ang seguridad kay Alcantara na nakasuot ng helmet at protective vest. Kaninang umaga sumulat ang DOJ sa Senado para formal nang hingin ang kustudiya kay Alcantara na isa sa mga testigo ng Estado sa flood control projects. Kasama siya sa 4 na individual na tinanggap sa Witness Protection Program. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, obligasyon na ngayon nilang bigyan ng proteksyon ang dating DPWH official.
Tiniyak din itong handa silang dalhin si Alcantara sa Senado kung ipatatawag sa pagdinig partikular ng Senate Blue Ribbon Committee. Bahagi ito ng kanyang obligasyong makipagtulungan sa pamahalaan nang siya ay tanggapin sa Witness Protection Program ng Estado. Muli namang tumanggi ang DOJ chief na ihayag kung saan dinala si Alcantara at sino ang mga kasama nito dahil sa issue ng seguridad. Any further information we can no longer disclose. Separate houses ba sila o magkakasama sila? Exactly those details we cannot disclose. Sa bahagi naman ng tatlo pang state witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Gerard Opulencia at Sally Santos, sabi ni Secretary Vida may pag-uusap na patungkol sa kanilang proteksyon. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling bukas ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagdalo ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa pagdinig ng komite. May hamon din ng isang senador sa kontraktor na si Curly Discaya kung nais nitong mapasailalim sa Witness Protection Program. Hindi rin umano convincing ang pagtanggi ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na tumanggap siya ng kickback sa ilang flood control projects. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. So far, I'm satisfied at dahil alam kong magpapatuloy siya. Hindi pa siya na-adjourn, magtatawag pa ng susunod na hearing. Mayroong mga issue na hindi pa kompletong nasagot ng mga resource person sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang nais i-follow up ni Senador Risa Ontiveros sa pagpapatuloy ng investigasyon ng komite sa flood control corruption. Kabilang na dito ang umano'y koneksyon ni former House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at ng kontraktor na si Pacifico Discaya alias Curly. Paliwanag ni Senador Ontiveros, sa muling pagkakabanggit ng kanilang pangalan ay bukas pa rin ang pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig upang magbigay ng kanilang panig. Dahil sa interparliamentary courtesy, hindi pa ginagawa na, 'di ba, isampina or mag-show cause lalo na. So, at least na-express ko na yung understanding ko ng disposisyon ng komite na dahil nabanggit ulit yung pangalan nila, there's still that standing invitation and opportunity para dumalo sila sa pagdinig, magsalita doon because the invitation still stands. Para naman kay Curly Discaya, umaasa ang mababata sa makuha na ang ledger ng naturang contractor. Paliwanag ni Ontiveros, napakahalaga at malaking missing piece ang ledger na ito na nauna na rin ipinangako ni Discaya na isusumite sa komite. Yeah, I think any concealment or withholding of evidence ay attempt para mag-conceal ng something or someone. Bakit yung mga taong 2016 to 2022 ay ayaw nilang ibigay ang ledger? Ang dali nila at unang ibinigay yung 2022 to 2025. But that's just 1/3 of the whole story na iniimbestiga ng Blue Ribbon. Hindi lang yung unang 3 taon itong administrasyon, pati yung buong 6 na taon ng nakaraang administrasyon ay kailangan para mabuo yung kwentong ito ng flood control scam. Ayon pa sa senadora, halos mahulog sa silya ang ilan sa kanila nang marinig ang pahayag ng contractor na tila ninanakawan sila sa laki umano ng halagang pinapasauli sa kanila bilang bahagi ng proseso ng pag-a-apply sa Witness Protection Program o WPP. Aniya, dapat tigilan na ng mga Discaya ang pag-iwas sa mga tanong at paglihis ng direksyong gustong tahakin ng pagdinig. Kung talagang gusto nilang makipagtulungan sa gobyerno, simula na sa Blue Ribbon Committee, kung talagang gusto nilang matanggap sa Witness Protection Program, dito pa lang sa Senado, simulan na nilang sagutin ng tapat at kompleto lahat ng aming mga tanong. Tigilin na yung mga, hold-upper pretending to be the victim. Samantala, inihayag rin ni Senador Risa Ontiveros na hindi tumitigil ang Senate Blue Ribbon Committee at mga miyembro nito na piliting lumabas ang kabuuang larawan ng pagkakasangkot sa anomalya ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Well, some of my colleagues have already said na yung ganyang klaseng flat-out denial, bagamat isang defense siya, it could be considered a weakest defense.
Wala pa rin katiyakan si Senador Ontiveros kung kailan ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon. Naniniwala rin siyang nakatutulong ang komite sa investigasyon sa mga anomalyang flood control projects ng pamahalaan, kaya maaari naman anyang magpatuloy ito kasabay ng ibang investigasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa basurahan ang bagsak ng Minority Report sa flood control scandal. Ito ang pahayag ni Senador Panfilo Lacson, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, kasunod ng paglalabas ng naturang dokumento ng ilang minority bloc members. Sa gitna ito ng patuloy na pagdinig ng komite kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Sa isang mensahe, binigyan diin ni Senador Ping Lacson na ang respeto ay nagbubunga ng respeto. Ngunit paano niya nito tatratuhin ng may respeto ang isang dokumentong sumisimbolo ng kawalan ng respeto sa Blue Ribbon Committee at kabuang Senado kung saan membro rin sila. Dinagsa ngayong araw ang kauna-unahang campus job fair ng Department of Public Works and Highways na ginanap sa Mapua University sa Intramuros, Manila. Layon ng job fair na mahimok ang mga kabataan na tumulong sa ginagawang pagbabago sa ahensya. Ito ang balita ni Jed Neresina. As Secretary Dizon said nga, di ba? Parang i-refresh niya and parang i-restructure yung whole company. So bakit matatakot? Young, fresh, and dynamic. Ito ang tatlong characteristics na hinahanap ng Department of Public Works and Highways sa sinimulan nilang Campus Job Fair dito sa isang tanyag na universidad sa lungsod ng Maynila. Dinagsa ng mga estudyante at alumni ng Mapua University ang kauna-unahang Campus Career Caravan ng DPWH ngayong 2026. Layon ng job fair na maengganyo ang mga kabataan na tumulong sa ginagawang reforma sa ahensya. And as a new civil engineer of the future, parang malaki yung part natin na tumulong tapos ibalik yung trust nila sa DPW. I want to give back to the community. I think it is one way of para makatulong sa community, and tingin ko yung knowledge ko and yung nalalaman ko is makakatulong para sa community natin. Ilan sa nagbakasakali at nakipagsapalaran ngayong araw ay ang magkakaibigang civil engineers na nitong nakaraang taon lang nagtapos ng pag-aaral at pumasa sa board exam. Para kay Engineer Daniel Stephen Baluyot, bilang dating scholar sa Pasig City, nais niyang ibalik ang pabor sa bayan at maging bahagi ng pagbabago. I think aspirations natin siguro yung pag makikita mo yung community natin, yung mga roads, yung mga bridges, some of them are substandard, which is I think doon nakukuha yung mga under the table, which is yun yung tingin ko na naging one of my motivations na I think yun yung mga dapat tingin ko na dapat mabago para sa this department. Nais naman ni Engineer Rome Lauren Javier na maiangat ang kalidad ng infrastructure projects sa Pilipinas upang makasabay ang Pilipinas sa ibang mga bansa. Yung quality kasi ng mga ngayon is, sabi nga niya, substandard. So yun yung unang parang kailangan nating angat para makasabay sa mga tulad nga Singapore, gano'n. Tapos maganda sana kung mawala na rin yung mga ghost project. Sa kabila ng pagiging kontrobersyal ng DPWH ngayon, kumpiyansa si Engineer Christian Roy Tamayo na magbabago pa ang sistema sa ahensya at pinangahawakan niya ang Code of Ethics nilang mga inhinyero. Kasi at the end of the day, if magawa mo na maayos yung trabaho mo, it's a win-win situation for all of us. Masaservisyo mo na maayos yung public, gaganda yung mga infrastructures natin, wala maging ganyang issue, magbe-benefit ka din kasi you're also part of the community. Sa ginanap na Campus Job Fair, personal na nagtungo si DPWH Secretary Vince Dizon. Dito binigyang diin ng kalihim ang halaga ng pagiging bahagi ng mga kabataan sa pagbabagong ginagawa sa ahensya.
bilang ito ang kauna-unahang campus career caravan ng DPWH. Hindi nila inasahan na dadagsain ito. Nakakataba ng puso at doon ka naman matutuwa kasi yung mga bata ngayon talagang very, very socially involved. Makikita natin, no? Alam nila yung nangyayari, conscious sila sa mga dapat mabago sa lipunan. Kaya nakakataba ng puso na yung mga kabataan ngayon talagang gusto pa rin makakontribute. At kahit papano, hindi pa nauubos ang pasensya at tiwala sa gobyerno. Ayon pa kay Secretary Dizon, ang mga kabataan ang pag-asa ng hinaharap. Kaya't hinikayat niya ang mga ito na maging bahagi sa paggawa ng mga dekalidad na infrastructure projects at magtayo ng marami pa nito sa Pilipinas. Sa unang tala ng DPWH, mayroong halos 2,000 bakanteng posisyon sa ahensya mula sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Ayon sa kagawaran, bukas ang mga posisyong ito hindi lang sa mga kasalukuyan ng empleyado ng DPWH, kundi pati na sa mga kabataan na siyang inaasahang magbibigay ng interes na makapaghanap buhay sa ahensya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod sa Ito ang Balita. Si Sen Mong naman voluntarily na nag-surrender. At pagdating doon, ayun na yun. That is the end. Ayun na yung huling, my last act of friendship para sa kanya. Na-reach siya na. Ginawa ang paghahatid ni DILG Secretary John Vic Rimulya kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan, huling pabor na sa kanyang kaibigan. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung may mga ipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at paghaharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa. Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, bukas sa nakaambang investigasyon sa kanyang solar firm, ngunit nagbabala sa mga magpipilit na gawan siya ng kaso. Affidavit ng nagpakilalang bagman umano ni VP Sara ginamit na batayan sa paghahain ng bagong plunder and graft complaints laban dito. VP Sara, wala pang pahayag. Walang special treatment. Ito ang binigyan diin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya kasunod ng pagpunan ng ilan sa ipinakita niyang pagmamalasakit sa kaibigang si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ayon sa kalihim, last act of friendship na ang paghatid niya sa dating senador sa Sandigan Bayan kahapon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi ko naman tinago sa inyo na kaibigan ko talaga siya. Pero pinaliwanag ko rin sa inyo na the law is the law. There are no special favors. I have to do my job. So sabi ko, ako na maghahatid sa iyo. Personal na inihatid kahapon ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan, kasunod ng pagsuko nito sa Camp Crame noong Lunes ng gabi. Nakita na sa mismong sasakyan ni Secretary Rimulya bumaba si Revilla. Ipinagbukas pa ito ng pinto pagbaba sa Sandigan Bayan. Napansin rin ng mga kritiko na hindi ito nakasuot ng detainee shirt at hindi nakaposas. Malayo sa sitwasyon ng kanyang mga kapwa-akusado nang dumating sa Sandigan Bayan. Depensa ni Secretary Rimulya, ang ginawa niya ay last act of friendship. Kasi sila Bryce confined na sila, nakaano na sila sa Senate So ano na sila, considered deprived of liberty na sila So si Sen Mong naman voluntarily na nag-surrender. At pagdating doon, ayun na yun, that is the end. Ayun na yung huling, my last act of friendship para sa kanya. Na-reach siya na.
Ayon sa panangkalihim, hindi rin ito matatawag na special treatment, lalo na't sa regular na kulungan lamang naman ikinulong ang dating senador. Well, wala pa nakakulong na eh, di ba? He's in a regular cell. Wala siyang cellphone, wala siyang computer, wala siyang hot water, yung regular prisoner siya. So kung special treatment lang, wala talaga. Di ko alam. Kasi hindi na ako sumama eh. Wala na akong, mamaya malalaman ko, makuha kayo report. Pero regular cell siya, tsaka general population. So kung special request, kung special treatment, wala talaga. Mahigpit din aniya ang bilin sa kanila ng Pangulo. The President made it very clear. Be fair, treat them with respect, but be fair. Samantala, naaresto na ng mga otoridad sa Obando, Bulacan kagabi si Emelita Capistrano Huwat, ang huling akusado sa kontrobersya ng flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Secretary Remulla, dinala na din ito sa Sandigan Bayan kasama ni Cristina May Pineda na nahuli naman sa Benguet. Kapwa nahaharap ang mga ito sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Si what? Kagabi, alas 11 ng gabi sa Bulacan, nahuli siya. So, all of them arrested. Bayad sa Bulacan? Hindi ko na. I can't, I'll get back to you. Hindi ko alam kung anong bayad. Pero, 11 o'clock. So sir, all accounted for na silang All accounted for na. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakadetine na ang lahat ng mga akusado sa kasong may kinalaman sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ngayong araw, nag-issue na ng commitment order ang Sandigan Bayan 3rd Division para kay Emelita Huwat at Cristina Pineda na mula rin sa Bulacan 1st District Engineering Office. Magisilbing detention facility ng dalawa ang Camp Karingal Female Dormitory. Samantala, simula kahapon ng gabi, nakapiit na sa New Quezon City Jail sa Payatas sina dating Senador Revilla, Bryce Hernandez, JP Mendoza at dalawa pang akusado. Pansamantalang nakapiit ang 6 habang hinihintay ang kanilang arraignment at pre-trial sa Biyernes, January 23 para sa kasong malversation. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang gabi, June. Tinanggap na ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang imbitasyon ni US President Donald Trump na maging kasapi ng tinatawag na Board of Peace. Ito ang pinahayag ng opisina ni Netanyahu kasunod ng anunsyo ng White House kaugnay sa itatatag na lupon na magiging mekanismo para sa rekonstruksyon at pamamahala sa Gaza Strip matapos ang digmaan. Bukod dito, magkakaroon din ng mas malawak na saklaw ang grupo sa pagresolba ng mga pandaigdigang away sa pagitan ng mga bansa. Si Trump na founding chair ng Board of Peace ay may malawak na kapangyarihan sa pag-imbita at pagtanggal ng mga kasapi at nangangailangan ng malaking pinansyal na ambag para sa permanenteng pagiging miyembro. Ilan sa mga bansang pumayag na maging kasapi nito ay ang Belarus, Vietnam, Kazakhstan, Albania, Uzbekistan, Australia, China, India, Indonesia, Japan, New Zealand, Pakistan, Singapore, South Korea, Thailand at Azerbaijan. Nagpahayag ng pangamba ang ilang eksperto na maaaring hamunin ng Board of Peace ang papel ng United Nations sa peacekeeping, lalo't hindi malinaw ang legal na batayan nito sa ilalim ng international law. Sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong si Tetsuya Yamagami na umamin sa pagpaslang sa dating Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe noong 2022 habang nangangampanya sa lungsod ng Nara. Ayon sa korte, mabigat ang krimen ni Yamagami na gumamit ng improvised na baril upang barilin at patayin si Abe. Iginiit ng depensa na biktima umano si Yamagami ng religious abuse dahil sa pagkakalugmok ng kanilang pamilya kaugnay ng Unification Church. Ngunit ayon sa prosecution,
hindi ito sapat na dahilan para maabsueldo ito sa krimen. Ang pagpaslang kay Abe ay nagbunsod ng malawakang investigasyon sa Unification Church at naglantad ng ugnayan nito sa ilang politiko na humantong sa pagbibitiw ng ilang opisyal ng gobyerno. Nanindigan si US President Donald Trump na hindi niya babawiin ang layuning makuha ang Greenland. Git pa nito, naniniwala siyang hindi kaya ng Denmark na ipagtanggol ang Greenland laban sa banta ng China at Russia. Ito ang balita ni Lynn Perez. There is no going back. Ito ang mariing panindigan ni US President Donald Trump kaugnay sa kanyang layuning mapasailalim sa kontrol ng Estados Unidos ang Greenland. Sa isang social media post matapos makipag-usap kay NATO Secretary General Mark Rutte, sinabi ni Trump na ang Greenland ay imperative o kailangan para sa national at world security. Iginit din niya na kaya ng kapangyarihan ng US na makuha ang nasabing Arctic Island. Nag-post din siya ng mga AI-generated images na naglalarawan sa kanya sa Greenland na may hawak na bandila ng US na lalong nagpainit sa reaksyon ng mga kaalyado. NATO has been warning Denmark for about 20 years now, longer than that, 25 years. They've been warning Denmark about the Russian threat. And it's not only Russia, it's also China. So we'll see what happens. Ayon kay Trump, hindi umano kayang ipagtanggol ng Denmark ang Greenland laban sa mga banta mula sa Russia at China. Ang pahayag na ito ni Trump ay labis na ikinabahala ng mga kaalyado ng Amerika sa Europa, lalo't kasapi ng NATO ang Denmark at ang usapin ay may direktang implikasyon sa seguridad ng alyansa. Sa kabila ng pangamba ng mga bansa sa Europa, iginit ni Trump na malaki ang nagawa nito para sa NATO at nananatiling kritikal ang Greenland sa interes ng Estados Unidos. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. We've had tremendous success, and I've done more for NATO than anybody else. I don't think you'd have NATO right now. I've done more than any other American president for NATO by far. And we'll see how that goes, but Greenland is very important. Dahil sa mga pahayag na ito ay muling umigting ang tensyon sa pagitan ng Washington at Brussels, lalo na sa gitna ng banta ng panibagong taripa laban sa mga bansang Europeo. Bagamat naging malumanay si Trump sa kanyang mga pahayag sa ginanap na World Economic Forum sa Davos, Switzerland, nananatiling hindi tiyak kung hanggang saan maaaring umabot ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at NATO-allied countries lalo't hindi nawawala ang military option sa US para makuha ang Greenland. Mariin namang tumugon ng mga leader ng European Union at iginiit na hindi dapat pairalin ng pananakot sa transatlantic relations. And here in the epicenter of this continent, we do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. Sa pagpapatuloy ng World Economic Forum, pinag-aaralan ng European Union ng mga posibleng akbang sakali ipatupad ng Estados Unidos ang karagdagang taripa sa mga bansang hahadlang sa nais ni Trump na makuha ang Greenland, gayon din ng paggamit ng anti-coercion mechanism ng EU. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napilitang bumalik sa isang airbase ang eroplanong sinasakyan ni US President Donald Trump matapos makaranas ng minor electrical issue ilang sandali matapos itong lumipad para sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ayon sa White House, ibinalik ang Air Force One sa Joint Base Andrews bilang pag-iingat matapos pansamantalang mamatay ang ilang ilaw sa loob ng eroplano. Walang naiulat na nasaktan at lumipat na lamang si Trump at ang kanyang delegasyon sa ibang eroplano upang ipagpatuloy ang biyahe. Muling umani ng pansin ang insidente sa gitna ng matagal ng reklamo ni Trump sa kasalukuyang Air Force One at kontrobersiya sa paggamit ng eroplano na iniaalok ng Qatar bilang alternatibo. Nawawala ang isang sightseeing helicopter na may sakay na 3 individual matapos itong mag-take off para sa maikling tour malapit sa Mount Aso na isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Japan. Ayon sa pulisya,
Umalis ang helicopter mula sa isang zoo sa Aso City, ilang minuto bago mag-alas 11 ng umaga, ngunit hindi na nakabalik. Kalaunan ay may namataang bagay na kahawig ng aircraft sa loob ng bunganga ng Nakadaki Crater na isa sa mga volcanic peak ng Mount Aso. Kabilang sa sakay ng helicopter ang 64-year-old na veteranong piloto at 2 Taiwanese na turista. Naiulat na maulap ang panahon sa lugar noong mangyari ang insidente. Pansamantalang itinigil ang search operations noong Martes ng gabi dahil sa masamang panahon at ipinag-utos ng operator na Takumi Enterprise ang grounding ng lahat ng kanilang helicopter habang nagpapatuloy ang investigasyon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Bagong mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain ngayong araw sa Office of the Ombudsman. Ang mga pinag-ugatan nito, issue sa confidential funds ng Vice Presidente kasama ang mga aligasyon ni Ramil Madriaga na una nang nagpakilalang umanong bagman ni VP Duterte. Ito ang balita ni Van Alvarez. Ang kaibahan lang nito ay nadagdagan nung mga aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. So, lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. Sa pangalawang pagkakataon, panibagong batch ng mga reklamo ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Makalipas lamang ang higit 1 buwan, mayroon na muling plunder, graft, malversation at iba pang complaints na kinakaharap ang Vice Presidente. Sa pagkakataong ito, si dating Senador Antonio Trillanes Defort ang complainant kasama ang civil society group na The Silent Majority. Tungkulin namin na panagutin ang mga opisyal na nagkakasala sa bayan. Si Sara Duterte ay marami ng paglabag sa batas, sa konstitusyon at sa tiwala ng mamamayang Pilipino na matagal nang pinalagpas at hindi na dapat palampasin pa. Kabilang sa mga ginamit na rason ay ang 650 million pesos na confidential funds o CF ng Office of the Vice President at Department of Education noong 2023. Kung saan isinumite nila ang certified true copies ng mga dokumentong may kinalaman sa affidavit ni Ramil Madriaga na nagbunyag na nag-deliver umano ng malalaking halaga ng pera sa utos ni VP Sara. Yung portion ng Madriaga allegation, doon sa pagbigay ng pera ni Colonel Nolasco sa kanya at binigay ko saan. Una na ring isinumite ng kampo ni Madriaga ang kanyang sworn statement sa Office of the Ombudsman upang maimbestigahan. Bukod sa mga aligasyon ng confidential funds, inungkat rin ang umano'y paulit-ulit na pagtanggap ni VP Sara ng pera sa drug lord noong alkalde pa ito ng Davao City. Nanindigan din si Trillanes na hindi ito parte ng pamumulitika kundi paglalantad ng umano'y mga katiwalian na ginagawa ng pangalawang Pangulo na nakakaapekto sa bansa. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang meme sa social media, mag-aakusa, kagaya nung ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. Ayon pa sa dating senador, paraan na rin ang pagsusumite nila ng reklamo upang udyokan ng Office of the Ombudsman at Anti-Money Laundering Council o AMLAC na silipin ang bank accounts ng Vice Presidente. Bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito, galing sa drug lord. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin dito. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin sa Ombudsman. Wala pang pahayag ang opisina ng Vice Presidente patungkol sa inihaing mga reklamo ngayong araw. Pero sa pahayag ni Vice President Duterte kaugnay ng plunder complaints na isinumite noong Disyembre, tinawag nitong paninira ang mga issue na ipinupukol sa kanya na may layon umanong pagtakpan ang usapin ng korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Bukas si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na maimbestigahan ang solar firm nito. Pero tila nagbanta ang kongresista sa mga anyay magpipilit na gawan siya ng kaso. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kinumpirma ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na original incorporator si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated, kumpanyang kanyang itinatag. Ito ay nang hindi pa kawani ng gobyerno noon si Pangandaman. Giit ng mambabatas, may isang nominal share ito sa kumpanya. Dati umanong private consultant ng kanyang inang si Senadora Loren Legarda ang former Budget Secretary. Anya, hindi dapat gawa ng mali siya ang ugnayan nito kay Pangandaman. Sa gitna ito ng issue ng pagpataw ng Department of Energy ng 24 billion pesos na halaga ng multa sa solar company ni Leviste dahil umano sa pagpalyang tugunan ng mga obligasyon nito sa ilalim ng kontrata. May one nominal share. Siya po ay dating consultant ng aking ina. And in that time, ang nag-incorporate ng aking kumpanya ay ang ACRA law ng dating Senator Edgardo Angara. Kaya para makipag-ugnayan sa ACRA law, ang aking kinausap ay yung consultant ng aking ina mula sa opisina dati ni Senator Angara. Kaya yung nag-coordinate sa ACRA, siya din po ang naging incorporator. Gayunman, handa si Leviste na maimbestigahan ng House Legislative Franchises ang kanyang solar energy company. Pero may apela ito sa mga kapwa kongresista. Mag-enjoy ako dyan dahil mananawagan ako na isapubliko ang mga SALN ng lahat ng mga kongresista sabay-sabay at tignan natin ano ang mga shares nila sa mga kumpanya na may mga anumang mga kontrata sa gobyerno, ang mga prangkisa at iba pang mga dealings na may kaugnayan sa mga komite kung saan sila nakaupo dahil ito po ay importante ngang tignan ng taong bayan. May babala rin ito sa mga magpupumilit na gawan siya ng kaso. Kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Samantala, inihayag naman ng kongresista na nagbayad siya ng 70 million pesos na multa para sa terminated contracts ng mga kumpanya niya sa DOE. Actually, yung ibang kontrata na na-terminate ay akin. And by the way, I already paid other penalties to the DOE just recently. Much lower amount. I think yung nabayaran recently because I wrote the checks is mga 70M. Pero hindi naman niya babayaran ng 24 billion pesos na multang pataw ng DOE dahil wala umano siyang natanggap na sulat kaugnay nito at hindi ito para sa kumpanyang pagmamay-ari niya. Wala po akong natanggap na sulat addressed to me para sa kumpanya ko that I control tungkol sa nasabing multa. Kaya I don't want to drag others into what others have seen to be a politically motivated attack. Pero ang natatamaan sa sinasabing multa ay hindi po ako. Ang naging pahayag na ng iba ay wala din silang obligasyon. Wala din silang nasabing liability. It is for them to speak on their behalf, pero ang nasabing multa ay hindi po addressed sa akin para sa kumpanya that I control, kung hindi yung isang kumpanyang binenta ko. Muli rin itong binigyang diin na hindi niya binenta ang kumpanyang pinagkalooban ng legislative franchise at wala rin siyang Go Solar projects. Mariin din itong itinanggi ang aligasyong isa siyang flipper o bumibili ng pagmamay-ari at ipinagbebenta para sa ganansya sa gitna ng mga kontrobersya sa kanyang kumpanyang Solar Philippines. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Manatiling nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang Ito ang Balita. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magiging pag-unlad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. May apela naman ang Pangulo sa mga opisyal ng BARM lalo na sa paparating na eleksyon. Ito ang balita ni Nel Maripuhok. So let us continue to expand livelihood and economic opportunities in BARM. Let us raise the standard of living of every family in the region. And let us always prioritize the welfare of every Filipino. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na gawing prioridad ang kapakanan ng mamamayan at ang kanilang mga kabuhayan. Ito ang kabilang sa naging mensahe ng Pangulo sa pagdiriwang ng ika-7 founding anniversary ng BARM na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa Cotabato City kanina. Ayon sa Pangulo, bagamat may mahalagang pag-unlad ng nagawa, marami pa ring dapat gawin. Nagpahayag naman siya ng kumpiyansa sa haharaping pagbabago at progreso ng rehiyon sa hinaharap. And the feeling I get as I drive through Cotabato, the feeling I get is that there is a change in the sentiment of the people. And there is hope that future is going to be bright. Ayon kay Pangulong Marcos, isa sa kailangan ay ang mapadali ang proseso ng pagdinegosyo sa BARM. What businessmen are really looking for is the ease of doing business. Na madali magbukas ng korporasyon, madali mag-register, hindi naman masyadong mahal yung mga permit, ganun-ganun. Yan ang hinahanap natin. Huwag yung gagayahin yung nangyari sa national government na patong-patong na ang regulation, 3 taon bago mabigay yung papel na napakasimple lang na bagay. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos ang patuloy na pagsuporta ng national government na matulungan ng BARM sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan at sa pag-unlad nito. Hinimok niya ang mga mamamayan ng BARM na samantalahin ang pagkakataon para madinig ang boses sa pamamagitan ng paglahok sa paparating na eleksyon na nakatakda sa March 30. We aspire to further strengthen a leadership that truly serves the people, one that reinforces democracy and accountability. Nangako naman si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa na ang bawat pondong ilalaan sa rehiyon ay mapapakinabangan ng Bangsamoro people. This is our message to you. Every peso must serve the people. Sa Tagalog ba, bawat sentimo, Bangsamoro ang sentro. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binigyan ng parangal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa mga atletang Pinoy na sumabak at humakot ng medalya sa 33rd Southeast Asian Games noong December 9 hanggang 2025 sa Thailand. Aabot sa 50 golds, 73 silvers at 154 bronze ang nahakot ng Pilipinas sa SEA Games. Lahat ng medalists makatatanggap ng insentibo sa ilalim ng Republic Act No. 10699. Ang SEA Games gold medalist ay makatatanggap ng 300,000 pesos, 150,000 pesos para sa silver medalist at 60,000 pesos naman sa bronze medalist. Ayon kay Pangulong Marcos, tatapatan niya ang insentibong ito na ibibigay sa mga atleta. Maraming salamat sa makasaysayang tagumpay na ito. Ipinakita ninyo ang angking galing at lakas ng mga kababaihang Pilipino. Tawag nga ito, this is certainly a herstory that is one for the books. Bilang pagkikilala sa inyong natatanging tagumpay mula sa tanggapan ng Pangulo, tatapatan natin ng konting cash incentive na nakalaan sa ating mga nanalong atleta. Magpapatuloy ang trabaho ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na isa sa mga technical working group ng Independent Commission for Infrastructure para habulin ang mga sangkot sa flood control anomaly. Samantala, inihayag din ng CICC na patuloy na gumagastos ang pamahalaan hanggat hindi na ibabalik sa Pilipinas
ang frozen air assets ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ang balita ni Benedict Samson. Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng PWG, and I don't think we're stopping anytime soon kasi again, with the order of battle and yung inventory system na yan, so makikita natin tuloy-tuloy pag-recover natin ang assets. Hindi titigil sa pagtatrabaho ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ito ang inihayag ni CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso sa kabila ng pagbibitiw ng dalawang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure na sina Rogelio Babe Singson at Rosana Pajardo. We get guidance naman from, iba naman yung trabaho ng TWG sa gawain ng ICI. So, kami assets recovery and case build-up. So we get guidance pa rin from the ICI, pero it can function independently of the ICI. Dagdag pa ng CICC Executive Director na hanggat nasa hangar sa Singapore at Malaysia ang mga air asset ng dating kongresista ay patuloy na gumagastos ang pamahalaan. Parang yun na inakasama na global warming for us. Inakawan na yung mga air assets na tapos gagastos pa tayo para maibalisan. Pero sa ngayon ay inihintay pa ang desisyon ng Court of Appeals bago maibalik sa Pilipinas ang air assets si Zaldico mula sa ibang bansa. So na-freeze na natin sila. Hindi pa sila physically babalik dito sa Pilipinas. Yun nga yung isa sa mga challenges namin. Gumagastos ang gobyerno para doon sa hangar fee nila, sa mga maintenance fee nila. So yun na lang yung konting challenge natin na mag-order ang CA to seize the assets para mabalik sila dito. Pero as far as they're frozen na yung mga assets na hindi na magagalaw yan. Inilalatag na rin ng CICC ang mga hakbang para sa turnover ng kustodiya ng mga luxury car ng mga sangkot sa anomalya sa proyekto ng gobyerno. We discussed it, tapos i-turnover na to sa ICI, yung ibang mga luxury cars na yan, tapos yung iba sa DOJ, I think. The Bureau of Customs also mentioned the participation of the BIR kasi yung ibang mga luxury cars na naka-hold sa kanila, tapos na yung mga processes nila, yung mga clear naman. So kailangan nila ipasa sa BIR para naman yung mga assets na doon subject naman doon sa regulations ng BIR. Batay din sa uling tala ng CICC, umabot na sa 140 personalities at 300 corporation ang nagawa nila ng case build-up. Pero prioridad nila mula sa mga ito ang mga sangkot sa ghost project sa bansa. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan ng Department of Justice ang acquittal o pag-absuelto ng isang korte sa Maynila kay dating Congressman Arnie Teves. Ang acquittal ni Teves ay para sa murder case kaugnay ng pagkamatay ng isang provincial board member sa Negros Oriental noong 2019. Ayon sa DOJ, titingnan nila ang paraang legal na maaaring gawin dito. To appeal or whatever remedy we will explore, we will study and evaluate. Nagsimula na ang trabaho ng mga evacuee na naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Bahagi ito ng programa ng Department of Social Welfare and Development para sa displaced families. Ito ang balita ni Ryan Celatandol, live. Ryan, sa Cash for Work program ng DSWD, ano ang magiging trabaho ng mga lumikas sa pamilya mula sa Bulkan Mayon? Magandang gabi. Nagutan na namin itong mga evacuees dito sa Buang Evacuation Center na naglilinis ng kanilang evacuation center. Ayon sa tayo sa CSWD, isa na ito sa magiging trabaho nila. Kasabay pa dito ang pagtutuli, ang pag-usayos, at pagtutulitan na ng kalusan dito sa evacuation center. At kung meron pang itatayo mga tents, mga temporary shelters, at iba pang nangangailangan nila ay magiging katulong nila sa pagtatrabaho naman. Monica, nagsimula na ngayong araw ang Cash for Work program ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang pansamantalang lumikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ito po sa ngayon napakalaking bagay po na binigay ng gobyerno ng DSWD na tulong sa mga evacuees kasi po sa ngayon po hindi po sila makapagtanim at apektado po yung kanilang taniman. So hindi lang po sa nagtatanim kahit na gusto magtanim,
hindi makapagtanim kasi po naapektuhan na po yung lupa na taniman. Sa buwan evacuation center sa Tabaco Albay, naabutan namin ang mga lumikas na pamilya na naglilinis ng bakuran sa kanilang evacuation center. Parte na ito ng kanilang trabaho sa pamahalaan. Kapalit nito ang halaga na magagamit habang nananatili sa mga lugar na ito. Si Tatay Julio, bagamat kabilang sa Person with Disability o PWD, nakakuha ng trabaho sa evacuation center. Ayon sa kanya, sa kabila ng kanyang kalagayan, nabigyan pa rin siya ng pagkakataong kumita para sa kanyang pamilya. Kahit sir na ganito ang buhay ko, kahit ano pong nagtatanim po, kahit ano pong trabaho, kaya ko pa ba po? Si Mang Alfredo na ang kabuhayan ay pagtitinda ng halaman sa Mayon Planetarium, pero dahil sa aktibidad ng bulkan, sarado ngayon ang kanilang negosyo, kaya wala ng kita, tigil pa ang kabuhayan. Naisama po kami sa trabaho kong ganito. Natutuwa naman po kami kasi mayroon din naman po kami inaasahan. Kasi yung hanap buhay po namin, wala po kami hanap buhay sa taas ngayon. Kasi ang hanap buhay namin sa taas lang po, sa Mayon Planetarium po. Titinda po kami ng mga halaman po. Iba naman ang sitwasyon ni Nanay Emmeline. Bagamat nasa 6.1 kilometer na ang kanilang bahay, hindi pa rin sila makapaghanap buhay. Ang problema, ang kanilang hanap buhay ay nasa loob ng 6 kilometer PDC. Dahil bawal ang anumang human activity sa loob, wala silang hanap buhay, wala din silang pantusto sa araw-araw na pangangailangan. Binigyan kami ng trabaho para magkaroon din kami ng income. Pati yung hanap buhay namin, sir, doon po sa sa Mayon Skyline. Wala na po kami hanap buhay kasi titinda lang po kami ng mga gulay saka yung mga halaman. Sa isang pamilya, pansamantalang naninirahan sa evacuation center, isa sa kanila ang kailangan magtrabaho sa isang araw ng paglilinis, pagsasaayos at iba pang mga gawain para sa kanilang evacuation center. Sa Cash for Work program ng pamahalaan, makakatanggap sila ng 435 pesos sa isang araw o aabot sa 13,000 pisong halaga sa isang buwan. Malaking tulong na umano sa mga apektadong pamilya, lalo't hindi pa nila alam kung kailan babalik sa normal itong Bulkang Mayon. At Monica, patuloy na nakakakitaan ng PBOX ng mataas na aktibidad itong Bulkang Mayon. Sa katunayan, nagtala ng 83 volcanic earthquakes, 273 rockfall events, at 61 pyroclastic density current o uson itong Bulkang Mayon. Kabilang pa ang 1,973 na tonelada ng sulfur dioxide flux at nakakitaan din ng steam plumes na aabot sa 500 meters. Nananatili din na namamaga itong dalisdis ng bulkan na indikasyon na anumang oras ay pwedeng sumabog itong Bulkang Mayon. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Albay. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Hinihikayat na Department of Information and Communications Technology o DICT ang lokal na pamahalaan at publiko sa Albay na kaagad na report sa kanila ang mga ginawang artificial intelligence o AI video content ng nangyayari sa Bulkang Mayon. May ilang mga content creator umano na gumagawa ng video ng aktibidad ng bulkan na kung saan makikita na malala ang nangyaring pagsabog nito. Kaya naman, binili na din ng DICT ang mga social media platform na maging proactive sa pag-aalis sa mga deep fake video. Ngayon, inaaral namin nila ED, paano naman yung proactive. So naghahanap kami ng tools na para una, pag nakita kami na yung nakakita, take down na kaagad. Hindi lang naman sa deepfake pati yung mga illegal streaming, legal online. So naghanap kami ng tool. We've been talking to several providers. Hindi pa lang kami nagla-landing on the approach. Marami kasing approach eh. Tapos second, yan, regularly niya mini-meeting yung mga social media platform na maging proactive naman kayo na magtanggal ng mga deepfake. Samantala, tiniyak naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na kaagad nilang iti-take down ng gawa-gawang video content.
ang tag of war namin doon sa context base eh. Pero with regards to deepfakes, AI-generated photos and videos, pag nireport nyo lang ho sa amin sa CICC, mabilis ho ang pag-takedown yan. Para sa sumbong, maaari mag-email sa 1326@dict.gov.ph o sa 1326@cicc.gov.ph. May mga unliquidated cash advance at unauthorized bank accounts ang Armed Forces of the Philippines na pinuna ng Commission on Audit. Ngunit nilinaw ng AFP na hindi ito otomatikong nangangahulugan na may korupsyon dito. Ito ang balita ni Ryan Lacalale, live. Ryan, ano ba ang ibig sabihin ng nilalaman ng COA report na yan? June, ayon sa AFP, ang issue na binabanggit sa COA report ay administrative at procedural in nature at bahagi ng tinatawag na corrective governance, hindi isang deklarasyon ng katiwalian sa loob ng AFP. Batay sa 2024 audit report ng COA, umabot sa nasa 6 na hindi otorisadong bank account, habang 201.86 million pesos naman ang hindi naliliquidate na cash advances kung saan malaking bahagi ay overdue. Yes, no? Pag ganito namang na-COA findings, hindi naman yan ibig sabihin na meron nang corruption doon. Ito are procedural in nature. So kung kailangan i-correct, itong sandatahang lakas ng Pilipinas, of course, we take this as somewhat like a constructive criticism of sorts. And kailangan ayusin natin yung sistema, hindi ibig sabihin na may katiwalian, no? But kung meron man kailangang i-align para maging tama yung proseso, gagawin yun ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Tugon, agad nagpatupad ng mga reforma at corrective measure ang AFP, kabilang ang pagpigil ng sahod ng mga accountable officer, pagpapadala ng demand letters, pagsasagawa ng mga administrative at legal na hakbang upang mabi ang mga hindi ayos na obligasyon. Patuloy rin anila ang pagsisikap ng sandataang lakas na matunton ng mga responsible kabilang ang mga retiradong tauhan upang ganap na mabawi ang pondo na alinsunod sa direktiba ng COA. Kaugnay naman ng mga hindi otorisadong bank accounts, sinabi ng AFP June na isinara na at sinasaayos ang mga ito. So we have taken decisive steps to regularize and close these accounts cited in the audit. So ang nabanggit dito, yung AFP Medical Center has closed itong mga accounts for the PCSO Endowment Fund. Yung ating Presidential Security Command has also completed the closure of its 2 accounts. And the Eastern Mindanao Command has undertaken corrective actions to ensure full compliance with government financial policies. So ito, yung mga reports na to did not establish any loss, misuse, or diversion of funds. Yung accounts that were cited were for the welfare and medical related, and all the funds were used for their intended purposes. Binigyan diin ng AFP ang patuloy nitong paninindigan sa transparency at good governance, gayon din ang zero tolerance sa korupsyon, kasabay ng paggalang sa due process at rule of law. Tiniyak din ng AFP na mananatili itong tapat sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino. Diyan muna ang details mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacalale. Kinumpirma ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nasa maayos siyang kalagayan matapos ang nasa 3 buwang hindi nito pagpapakita sa Senado. Ito ay sa gitna ng napapaulat na may arrest warrant nang inilabas laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Sa kanyang social media page, sinabi ng senador na siya ay buhay at masayang nagdiriwang ng kanyang ika-64 na kaarawan. Kung totooan niyang may kaso laban sa kanya, hihintayin niya ang oras at katiyakan na maharap niya ang mga kaso bilang Pilipino sa harap ng mga Pilipino. Birthday wish ni Senador De La Rosa
may balik ang pagkabansa ng Pilipinas kung saan ang hustisya ay inihahain sa sariling hukuman. Aminin na natin, pagising natin sa umaga, kape tayo agad. Pero alam nyo ba na ayon sa mga pagsaliksik, meron palang hindi magandang epekto kapag ininom natin ang kape nang walang laman ang ating mga tiyan. Panoorin nyo to. Hindi kita pinagbabawalan sa kape ha, pero may isang maliit na detalye na madalas hindi natin napapansin. Ang timing. Ayon sa research, kapag uminom ka ng kape nang walang laman ng tiyan, pwedeng tumaas ang cortisol. Yan ang stress hormone ng katawan. At hanggang 50% daw Kapag bigla ang taas ang cortisol, mas kabado ka, mas mabilis ang tibok ng puso, at pwedeng sumakit ang sikmura. Tapos mamaya, biglang pagod ka na ulit. Kaya minsan after kape, parang nanginginig ka pero antok pa rin. Kapag araw-araw mong ginagawa yan, pwede nitong guluhin ang natural rhythm ng hormones mo. Ang resulta, mas stress, mas irritable at minsan mas hirap matunawan. Sabi ng experts, kumain muna kahit light lang, tinapay, saging, itlog, o hintayin ng 30 to 60 minutes pagkatapos kumain bago magkape. Hindi naman natin kailangang bitawan ng kape. Ayusin lang natin ang timing. Dahil minsan, maliit na pagbabago, malaking tulong na pala sa ating mga kalusugan. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga naging kausing ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Dominic Canilang, Randy Martinez at Melos Duyahan. Gayon din kay Elvi Tapasaw, Lizelle Tia Salvador Mabutas at Maria Anabel Atsuela. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga social or official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 14:5 na nagsasabi, ang tapat na saksi ay hindi magbubulaan. Ngunit ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.